What's up sa inyo mga kalagarahe? Welcome back to our channel. Good day mga kalagarahe. New day, new build. For today's episode mga kalagarahe, yung client natin is from Batangas. And then, tayo na po na-provide ng base bike para sa kanya and we customized it according sa specs na gusto niya. So, bali nag-send siya ng list ng mga gusto niya mangyari sa bike niya. And then, let's get right into it. So, ito yung request ni client na build. So, first off, start tayo sa base bike. So, in this build, we used a Honda TMX 150 Supremo or the GL 150 by Honda. So, bali ang nangyari lang, kasi gusto talaga ni client kasi yung looks ng Honda CB series like the CB550s, CB350s, so mga ganon. So, he asked us if kaya, and then may nakita siyang build natin before na inspired din sa Honda CB series. So, after niya mag-send ng listahan sa mga gusto niyang mangyari sa build, ito na po yung output natin mga kalagarahe. So, for today's moto reveal, i-reveal ko po kung ano yung mga ginawa natin sa build na to, ano yung mga specs na gusto niyo malaman or ano yung mga fabrications and mga parts na ginamit natin. Before and foremost, may tire hugger po ito mga kalagaraya. Hindi ko lang po in-attach kasi aesthetically pleasing po kasi yung as-is na look niya dito. Pero meron po itong tire hugger and at the same time yung plate number bracket niya dito po sa likuran. So yeah, let's get right into it. First off, start tayo sa gas tank. Yan. Etong gas tank na to is a universal na classic gas tank. So, ang nangyari dito, paint job natin, balis wet spray paint, and then yung logo natin dito, and then naka-top coat po yan. And then, supposedly, yung gusto ni client is sticker lang, but to make it a bit more classic talaga, ang linagay natin dito is yung decals. Yan. Naka-decals na po siya. And then, mirror finish as you can see. Hi, mga kalagarahe. Ayan. And dito sa headlight, sa speedometer, nangyari dito mga kalagarahe, gusto talaga ni client is yung classic talaga. So, first time natin ipipil ito. Ayan. So, analog talaga yung pinili niya. And then, dito sa handle grip, this is legit Vans. As you can see, may Vans po yan. Ayan. To match the seat, our custom handmade seat. Yan mga kalagarahe. So ito yung request din niya sa design ng seat. Ayan. And dito yung bracket niya pala sa speedometer mga kalagarahe is custom na din para mag-fit dito. And yung 333 and triple clamp na ginamit natin is pang TMX 155 na po mga kalagarahe. And then yung sa headlight, very basic lang yung gusto niya. The classic round glass headlight. Ayan. And then yung telescopic forks niya mga kalagarahe, stock po yan ng Honda Supremo. Pati yung fork boots. And then sa fender, our handmade, hand-shaped aluminum fender. As you can see. Ayan. And then, converted na rin natin sa disc brake. Pirelli 110 front and Pirelli 130 rear, tubeless converted yung tires. Sa engine, special request niya, walang gagalawin sa engine. Specifically, the paint job. So, as is lang siya. But, pinalitan na natin po yung carburetor. Ito Nibi carburetor. And then, mushroom filter. Pati yung ignition coil. Naka-Nibi na din. Ayan. Alright. And then, extreme wire tacking. Ayan. So, napakalinis talaga ng wiring. So, ito,
wrap na din to, nylon wrap. Mga wiring niya dyan. Then yung battery andito sa baba. Based on experience, wala kaming naging issue na dyan namin nilalagay yung battery. Basta Supremo build. And then acrylic glass na request ni client na may lagarahe para ma-define talaga yung pagka-naked ng bike. So, transparent yung pinagamit ng client. Yung swing arm niya mga kalagarahe, we did some minor modifications din dyan. And for me, it's a perfect swing arm for a cafe racer build like this kasi bali yung stock length niya and shape is okay na okay para sa build na to mga kalagarahe. So if you're wondering about the chassis, bakit nag-iba or parang hindi na siya stock? So explain ko sa inyo mga kalagarahe. Ang nangyari dito mga kalagarahe is, wait, pakita ko muna sa inyo. Ito po na part na to and yung main frame from the neck down the middle line, and then etong rear frame, bali ito lahat is fabricated na po namin mga kalagarahe to match the aesthetics of the Honda CB. So ganito kasi yun bali ginaya lang namin. So para makuha siya. So ang natira na lang dito, itong part na to sa chassis, ayan, and then sa engine mounts, and etong lower part. Bali ito, engine supports natin, as you can see, fabricated na natin yan. Mas solid pa yan kaysa sa stock. Ayan. So, ayun. About sa chassis. Para maging straight yung lines. And as you can see, yung telescopic forks niya, ang angle, and the rear shocks are exactly the same. So, the lines. Sobrang importante kasi sa atin yung lines, mga kalagarahe. Alright? And about sa signal light, ito yung bagong favorite natin. So, ito yung thumb ko. Same lang sila kalaki. And it's very bright. And dito rin sa likuran, same pa din. It's a very small signal light, but napakaganda. And yung taillight niya, a bit short lang yung pag-embed natin kasi may signal light na siya na external. So, ayan yung nangyari. Ayan. So, it's a very bright signal light. Okay na okay yan mga kalagarahe. At the same time, napaka-minimalist. Alright. And then sa thermal wrap, nilagyan natin yung elbow, titanium. And then yung favorite natin na version 2 na bullet pipe. Ayan. And yung wire tacking sa ilalim, as you can see, properly tack din po yan. Ayan. Favorite natin na side mirror. Ayan. Yung round. And then, yung mga kalagarahe. Yung footrest pala mga kalagarahe. Ayan. Request din ni client na ipa-powder coat. So, pinowder coat natin sa atin. Same as with the shifter lever. Ayan. Naka-powder coat na po sa atin black. And yung whole frame, yung swing arm, yung mga minor small parts, yung bracket ng fender, even the fenders, ano po siya mga kalagaray, powder coated na po lahat. Bali yung paint natin is dito lang po. Ito lang na part, yung sa tank lang. And then yung susian kasi silver tong stock. And by the way mga kalagaray, yung signature natin, andito yung stock. Alright. So yan yung lagayan ng susi or susian. So, ayun mga kalagarahe, I hope you liked our build. And pag katapos ng build na to, pinakita namin sa client. And happily, sobrang satisfied daw siya.
And sobrang excited na niya. And ipapaship na natin to sa Port of Manila. Bali, doon niya po kukunin. So if you're a client or you will be a client from Luzon, yun po yung magiging mangyari mga kalagarahe. Bali, sa Port of Manila nyo po kukunin. Kasi doon lang po, bali yung endpoint ng to-go cargo. So, bali, rolling cargo to papaship, then doon yan lang po ipapick up. So, for more inquiries, don't forget to follow us on our Facebook page. And then, doon na din tayo mag-usap. Pwede din po sa Viber natin or sa WhatsApp. Any messaging app siguro, pwede naman basta mapag-usapan lang natin. So, if may inquiry kayo dito, I'm sorry if di namin agad kayo ma-replyan. Pero just to be sure, if you're really interested, PM po kayo sa Facebook page natin. So, doon tayo mag-usap. Yun mga kalagarahe, peace out! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things.